Welcome sa ating munting YouTube channel. Please support my videos. Comment, like and subscribe po mga idolo. Maraming salamat po. Story present. Super Devo Uling System. Kabanata 1451. Nang marinig ito, nilingan ni Yezuan ang kanyang ulo at natuklasan ang ilang mga figure gamit ang kanyang Eye of Revelation. Sila ay hindi bababa sa ikatlong antas ng Profound Life Realm. Nagtaas ng kilay si Yezuan. May kabuuang 3 tao, na lahat ay nasa pangalawang antas man lang ng Profound Life Realm. Ang pinuno ay pinaghihinalaang nasa ikatlong antas ng Profound Life Realm. Saan nanggaling ang mga taong ito? Dapat sila ay mula sa isang tiyak na paksayon sa Land of Reincarnation. Napaisip si Yezuan sa kanyang sarili. Ang 3 taong ito ay dapat naakit sa liwanag na haligi na lumitaw ng mahukay ang kayamanan. Ano man ang mangyari, kahit na si Yezuan ay nasa ika-4 na antas ng Profound Life Realm, kailangan niyang makuha ang kayamanang ito. Fair na, agad na inakay ni Yezuan si Luo-Luo at ang dalawa papatungo sa Light Pillar. Kasabay nito ang ginawa ng mga tao sa malayo. Napansin din nila si Yezuan. Patayin sila, sigaw ng lalaking nangunguna na mahaba ang buhok. Habang humihina ang kanyang boses, ang 2 eksperto sa ikalawang antas ng Profound Life Realm sa likod niya ay sumugod kay Yezuan at sa 3 pa. Ikaw ay isang maliit na butil lamang ng liwanag, ngunit naglakas loob kang makipagkompetensya sa maliwanag na buwan. Ngumisi si Yezuan. Bagamat hindi pa niya naaabot ang Profound Life Realm, ang pangalawang antas ng Profound Life Realm ay wala sa kanyang paningin. Hindi lamang makakalaban ni Wei Zhenchen ang isa sa isa, ngunit kaya rin ni Luo-Luo. Kahit na ang ika-9 na antas ng Immortality Realm Old Tree ay hindi magiging problema. Ang 2 taong ito ay may iwan kay Luo-Luo at sa 2 pa. Agad na ginamit ni Yezuan ang Death Hunt Command upang markahan ang mahabang buhok na lalaki sa pangunguna. Pagkatapos ay tumawid siya ng isang malaking distansya at dumating sa likod ng mahabang buhok na lalaki. Sa mundong ito, ang pagpatay sa iba upang makakuha ng mga kayamanan ay isang bagay na siyempre, higit pa sa isang kayamanan na nahukay lamang. Mata ng assassination. Pagsabog ng layunin ng pagpatay. Walang katumbas na Flame Dragon Slash. Ang kombinasyon ng Death Hunt Command at ang Eye of Assassination ay lubos na nagpapataas sa lakas ng pag-atake ni Yezuan. Gayunpaman, ang mahabang buhok na lalaking ito ay talagang nasa ikatlong antas ng Profound Life Realm. Higit pa rito, siya ay may malakas na background at hindi madaling papatayin. Nang lumiwanag ang figure ni Yezuan sa likod niya, nag-react na siya. Bang! Ang mahabang buhok na lalaki ay dumpen sa laban sa Fearless True Flame Dragon Slash. Ang lakas ng pag-atake ay maihahambing sa kanyang buong lakas na pag-atake. Posible ba talaga para sa isang walang kamatayang antas na Rango 9 na gawin iyon? Nagulat ang mahabang buhok. Kahit sino ka pa, akin ang kayamanang ito. Kumislap ang mga mata ng mahabang buhok at bigla itong umatake. Ipapakita ko sa iyo ang tunay na lakas ni Yezuan. Desidido si Yezuan na pumatay, kaya agad niyang ginamit ang kanyang pinakamalakas na hakbang. Bumaba na ang unicorn. Sa isang iglap, isang nagniningas na kuko ang lumitaw sa itaas ng ulo ng mahabang buhok na lalaki at bumagsak. Ano? Nagulat na naman ang mahabang buhok. Sa pagkakataong ito, ang kapangyarihan ng banal na kakayahan ni Yezuan ay lampas sa kanyang imahinasyon. Boom! Bago pa siya makapag-react, ang naglalagablab na mga kuko ng unicorn ay tumama sa kanyang katawan, nasira ang kanyang depensa sa isang iglap. Ang kapangyarihan ng unicorn's descent ay tumaas ng malaki pagkatapos ng pag-upgrade nito. Bukod dito, maaari itong magamit ng 2 beses sa loob ng isang tiyak na tagal ng panahon. Naamoy ng mahabang buhok na lalaki ang aura ng kamatayan, kaya sinunog niya ang 100 taon ng kanyang buhay upang hadlangan ang pag-atake. Gayunpaman, siya ay malubhang nasugatan ng kuko ng unicorn. Hindi niya napigilan ang pagluwa ng isang subo ng dugo. Isang beses pa, namilog ang mga mata ni Yezuan. Inapakan siya ng isa pang kuko ng unicorn. Boom! Sa pagkakataong ito, ang mahabang buhok na lalaki ay tinapakan hanggang mamatay, na naiwan lamang ang kanyang Chen Kun Ring. Ang Unicorn's Descent ay talagang isang banal na kakayahan. Ito ang pinakadakilang trump card ni Yezuan. Walang pagpipilian si Yezuan kundi gamitin ang kanyang trump card para makuha ang kayamanan.
Natatakot siya na may darating pang mga makapangyarihang tao mamaya. Senior Zhang. Matapos maramdaman ang dalawang makapangyarihang aura, ang dalawa pa ay hindi maiwasang mapatingin sa kanila mula sa gilid ng kanilang mga mata. Pareho silang natigilan. Si Senior Zhang, na nasa level 3 Profound Life Realm, ay agad na pinatay. Paano ito naging posible? Sok. Kayong dalawang brats, huwag kayong madistract sa laban. Ang boses ng matandang puno ay biglang narinig mula sa likuran ng isa sa kanila. Marahas na nanginig ang katawan ng taong iyon. Narinig niyang wala pang kalahating metro ang layo sa pinanggalingan ng boses sa kanya. Bang! Buong lakas na sumuntok si Old Tree. Diretso itong damapo sa ulo ng kanyang kalaban. Agad na sinunog ng nakakapasong apoy ang mahigit kalahati ng ulo ng kanyang kalaban. Ding! Nadagdagan ang layunin ng pagpatay ng host. Si Yezuan, na nasa malayo, ay nakarinig ng tatlong magkasunod na notification sa system. Napag-alaman na si Luoluo, na nasa level 1 Profound Life Realm, ay napatay na ang ikatlong tao na may 9 reincarnation flashes. Ang tatlo sa kanila ay namatay ng hindi makatarungan. Hindi man lang nila ginamit ang tatlong ikasampu ng kanilang lakas. Dahil sa kanilang kapabayaan, pinatay sila ni Yezuan at ng tatlo pa. Hindi man lang nagkaroon ng pagkakataon si Wei Zhenchen na umatake sa labanang ito. Sayang naman, sa nakaraang labanan, ang mga samsam ni Yezuan ay hindi sapat para makalusot siya sa Profound Life Realm. Gayunpaman, pagkatapos makuha ang tatlong Chen Kun Ring, sapat na iyon. Ding! Naabot na ng host ang rurok ng Level 9 Immortality Realm. Isa pang system notification ang tumunog. Alam ni Yezuan na kailangan niyang makapasok sa Profound Life Realm. Mahiwagang enerhiya ng buhay, kailangan talaga nito ng mysterious life energy. Ang swerte ko talaga, ang mga mata ni Yezuan ay hindi maiwasang maglabas ng dalawang sinag ng liwanag. Ang misteryosong enerhiya ng buhay na kailangan ay hindi mapino ng iba. Kinailangan itong natural na ginawa. Sa kabilang banda, nakakolekta lang siya ng malaking halaga ng mysterious life chi. Hindi ba iyon ay isang stroke ng swerte? Para makalusot mula sa level 9 Immortality Realm hanggang sa level 1 Profound Life Realm, kakailanganin ng isa ng 10,000 mysterious life energy. Naayos na itong 10,000. Hindi alam ni Yezuan kung magkano, ngunit alam niya na sapat na ang mahiwagang enerhiya ng buhay sa Life and Death Recycler. Sa sandaling iyon, ginamit niya ang mysterious life energy sa Life and Death Recycler para makalusot. Ding! Nakalusot ang host, kasalukuyang nasa level 1 Profound Life Realm. Ding! Ang Ash Spirit ay nakalusot. Kasalukuyang nasa level 1 Profound Life Realm. Sa wakas, nakapasok na siya sa Profound Life Realm. Ngayon, si Yezuan ay maaaring ituring bilang isang elite ng Rebirth Realm. Ang kanyang buhay ay tumaas ng 500 taon. Tungkol naman sa mysterious life energy, ang 10,000 puntos na nakonsumo niya ay parang dulo ng iceberg kumpara sa nakolekta niya. Ding! Gusto ba ng host na gumamit ng 1,500 taon ng habang buhay upang ipagpalit sa isang DevR point? Oo, gumawa ng desisyon si Yezuan nang walang pag-aalinlangan. Dati, ginamit niya ang kanyang lifespan para makipagpalitan ng 2 DevR points. Gumamit siya ng 500 taon ng habang buhay at 1,000 taon ng habang buhay. Sa ikatlong pagkakataon, naubos na niya ang 1,500 taon ng buhay. Ang Level 1 Immortality Realm ay may habang buhay na 1,000 taon. Ang bawat pambihirang tagumpay ay magpapataas ng buhay ng isang tao ng 250 taon. Kapag ang isa ay umabot sa Level 9 Immortality Realm, ito ay eksaktong 3,000 taon. Para naman sa Profound Life Realm, ang bawat breakthrough ay maaaring tumaas ang lifespan ng isang tao ng 500 taon. Kaya naman, ang kabuoang haba ng buhay ni Yezuan ay umabot sa 3,500 taon. Ang paggamit ng 3,000 taon ng habang buhay upang makipagpalitan ng 3 DevR points ay sapat na. Ding! Ginamit ng host ang 1,500 taon ng buhay upang ipagpalit sa isang DevR point. Tumunog ang system notification. Ngayon, ilang daang taon na lang ang natitira kay Yezuan. Gayunpaman, ito ay sapat na para sa kanya. Kabanata 1452,
Magagamit ko lang ang lifespan ko para makipagpalitan ng Devar points ng 3 beses. Medyo nalungkot si Yezuan. Kung pwede lang niyang gamitin ang kanyang lifespan para makipagpalitan ng Devar points noong siya ay nasa rebirth state. Pagkatapos, mabilis niyang makolekta ang Devar points at pagsamahin ang dalawang battle bloodlines. Ngunit muli, ngayong naihatid na ang 3 benepisyo, oras na para hanapin niya ang kayamanan. Mabilis siyang tumalikod at tumakbo patungo sa haligi ng liwanag na bumaril sa kalangitan. Kapag malapit na siya, magagamit na niya ang kanyang Eye of Revelation para i-scan ang kayamanan. Ang kayamanan ay bilog at mukhang isang kumpas. Gayunpaman, may mga kakaibang pattern na nakaukit dito. Hindi niya alam kung ano sila. Si Yezuan ay walang pakialam at diretsyong lumapit para iligpit ang kayamanan. Sa pagpasok ng kayamanan sa lumalamon na espasyo, nawala rin ang haligi ng liwanag na pumailan lang sa langit. Nakuha ko ang kayamanan. Oras na para umalis. Ipinadala ni Yezuan si Wei Zhenchen at ang dalawa pa sa planting space at umalis ng mag-isa. Hindi niya alam kung may mga eksperto sa Scarlet Flame Mountain Range. Upang maging ligtas, mas mabuting umalis sa kinalalagyan ng kayamanan. Ngunit ang hindi niya alam ay ang lokasyon ng kayamanan ay kung saan muling nagkatawang tao sina Nolan Bing at Nolan Jia. Dumaan si Yezuan sa Void Door at nakarating sa labas ng Land of Reincarnation. Young Master, ano ang kayamanan na iyon? Hindi maiwasang magtanong ni Luo Luo. Hindi ako sigurado. Tingnan mo. Ipinadala ni Yezuan ang kayamanan sa planting space at itinapon ito kay Luo Luo at sa dalawa pa. Gayunpaman, kahit na sa mga minanang alaala ni Luo Luo, hindi niya alam kung ano ang kayamanan. Young Master, parang may kulang sa gitna. Tumingin si Luo Luo sa gitna ng disk. Oo, hindi ko alam kung ito ay natagpuan ni Nolan Bing at Nolan Jia. Hayaan mong hanapin ko muna ang kanilang mga kaluluwa. Tumango si Yezuan at inilabas ang bangkay ni Nolan Yonghui. Siya ay nasa first level ng Profound Life Realm. Si Nolan Yonghui ay nasa first level din ng Profound Life Realm noong siya ay nabubuhay pa. Nang matapos si Yezuan sa paghahanap, alam niya na ang kayamanan ay talagang ang reincarnation treasure na natagpuan ni Nolan Bing at Nolan Jia sa kanilang mga nakaraang buhay. Gayunpaman, hindi ito kompleto. Dati, nang bumalik sina Nolan Bing at Nolan Jia sa Shadow Fox Clan, iginuhit nila ang diagram ng kayamanan batay sa kanilang mga alaala. Nakita rin ni Nolan Yonghui ang kompletong kayamanan. Kaya hindi rin direktang nakita ito ni Yezuan. Ang kompletong kayamanan ay tinawag na Life and Death Disc. Kung ikukumpara sa disc na nakuha ni Yezuan, mayroon itong extra central piece. Ang nawawalang bahagi ay ang itim at puti na lugar, na katulad ng 8 trigrams. Nahulaan ni Yezuan na ang mga itim at puting lugar ay kumakatawan sa Profound Death Chi at Profound Life Chi. Gayunpaman, nang makitang muli ni Nolan Bing, Nolan Jia, at ng iba pa ang Life and Death Plate, nawawala ang gitnang piraso ng Life and Death Plate. Nagdulot ito ng pagkalito kay Yezuan. Naroon pa rin ang Universe Ring sa reincarnated na katawan ni Nolan Bing at Nolan Jia, na nagpatunay na walang nakapasok sa kuweba na tirahan na binuksan ng kanilang reincarnation. At saka, kahit may pumasok, bakit central piece lang ang kukunin nila at hindi ang base? O maaaring ang gitnang bahagi ay lumaki ang mga paa at kusang tumakbo. Buntong hininga, anuman ang mangyari, wala na ang Life and Death Plate, at ang baseng ito na lang ang natitira. Walang magawang sabi ni Yezuan. Base ng kayamanan lang pala ang nakuha niya. Gayunpaman, ang base na ito ay maaaring mahalaga, kaya sinubukan ni Yezuan na kainin ito. Ding! Hindi pwedeng lamunin ang bagay. Na-notify ang system. Hindi maaaring lamunin. Siguro ang aking antas ay masyadong mababa, o marahil ang kayamanan ay espesyal at hindi maaaring lamunin. Nag-isip sandali si Yezuan, pagkatapos ay itinapon ang base ng Life and Death Plate sa devouring space. Bagamat wala na ang kayamanan, marami siyang nakolektang Profound Life Chi at Profound Death Chi. Ito ay dapat na kontribusyon ng base ng Life and Death Plate, at ito ay napakahalaga kay Luo Luo. Sa pangkalahatan, siya ay kumita. Pagkatapos, ang susunod na hakbang ay ang gumawa ng magandang plano. Young Master, ano ang susunod nating gagawin? Dapat ba tayong magtungo sa kanluran? Tanong ni Luo Luo. Huwag magmadali.
Hayaan mong hanapin ko ang kaluluwa mo. Pagkatapos magsalita ni Yezuan, inilabas niya ang bangkay ng isang second-level Profound Life Realm expert na kakapatay lang niya. Ang paghahanap ng kaluluwa ay mangangailangan lamang ng ilang oras. Sa lalong madaling panahon, nabasa niya ang mga alaala ng taong ito tulad ng isang computer. Parang umiikot na parol. Ang tatlong taong ito ay mula sa Tiger Leopard Pavilion sa kabilang panig ng Scarlet Flame Mountain Range. Ang Tiger Leopard Pavilion ay may kakayahang maitatag sa Land of Reincarnation sa loob ng libu-libong taon. Gayunpaman, malamang na hindi alam ng Tiger Leopard Pavilion na pinatay ni Yezuan ang tatlong taong ito. Matapos tingnan ang mga mapa sa interspatial ring ng tatlong tao, alam ni Yezuan at ng iba pa ang layout ng Land of Reincarnation. Ang Land of Reincarnation ay nahahati sa tatlong bahagi. Ang Samsara City Master sa silangan, ang Fox Reincarnation sa kanluran, at ang Samsara Supremacy sa hilaga. Kung ang Land of Reincarnation ay nahahati sa 12 rehiyon ayon sa orasan, sinakop ng Samsara City Master ang rehiyon mula 1:00 hanggang 6:00, sinakop ng Fox Reincarnation ang rehiyon mula 6:00 hanggang 9:00, at sinakop ng Samsara Supremacy ang rehiyon mula 9:00 hanggang 1:00. Sinakop ng Samsara City Master ang pinakamalaking rehiyon, na sinundan ng Fox Reincarnation at ang Samsara Supremacy. Gayunpaman, nakakita rin si Yezuan ng mapa ng Land of Reincarnation mula dekada na ang nakalipas. Sa mapa na ito, ang Fox Reincarnation at ang Samsara City Master ay pantay na hinati. Ang teritoryo ng Fox Reincarnation ay mas maliit lamang kaysa sa Samsara City Master. Sa madaling salita, ang Samsara Supremacy ay isang bagong umusbong na eksperto. Inagaw niya ang mga teritoryo ng Samsara City Master at ng Fox Reincarnation at naging third party. Mula sa mga alaala ng tatlong tao, lumitaw ang Samsara Supremacy mga 20 taon na ang nakalilipas. Ang Land of Reincarnation ay may kasaysayan ng 10,000 taon. Nagawa ng Samsara Supremacy na agawin ang mga teritoryo ng dalawang higanti sa loob ng 20 taon. Ang ganitong uri ng paraan at lakas ay hindi isang bagay na maaaring taglayin ng isang ordinaryong tao. Napakakapangyarihan ng Samsara Supremacy. Hindi nakakagulat na ang Samsara City Master at ang Fox Reincarnation ay nagsanib puwersa upang salakayin siya. Biglang naalala ni Luoluo ang eksena kanina lang. Ang Reincarnation Venerable's Eye of Reincarnation ay agad na nawasak hanggang sa wala. Gayunpaman, ito ay may katuturan. Napakaraming teritoryo ang inagaw ng Samsara Supremacy sa kanilang dalawa. Siguradong may sama ng loob ang dalawa sa kanya. Ang dalawang Samsara Wheel ay wala sa kanila. Talagang makapangyarihan siya. Gayunpaman, bakit hindi siya pinatay ng Fox Reincarnation at ng Samsara City Master sa duyan? Hindi maiwasang magtanong ni Yezuan. Siguro huli na ang lahat. Umiling si Luoluo. Ang ganitong uri ng tanong ay hindi niya masasagot. Ang 20 taon ay higit sa sapat na panahon. Marahil ay masyadong malalim ang itinago ng Samsara Supremacy sa nakaraan. Pagkatapos, bigla siyang sumikat at lumaki hanggang sa puntong makakalaban niya ang Fox Reincarnation at ang Samsara City Master. Kaya naman napatitag niya ang kanyang kapangyarihan. Sa anumang kaso, siya ay napakalakas. Gayunpaman, ang hindi alam ni Yezuan ay ang pagbangon ng Samsara Supremacy ay napakalapit sa panahon ng muling magkatawang tao sina Nolenbing at Nolenjia. Young Master, ano itong malaking blankong espasyo sa mapa? Kabanata 1453, ito ay tinatawag na Reincarnation Battlefield. Itinayo ito ng 3 dakilang pinuno. Ang mga papasok ay mapabilang sa kampo ng rehiyon na kanilang kinaroroonan. Pagkatapos, maaari nilang patayin ang mga tao mula sa iba pang 2 kampo upang makakuha ng mga merito sa pakikipaglaban sa Reincarnation. Paliwanag ni Yezuan, ano ang maaari nating gawin sa mga merito ng labanan na ito? Tanong ni Luoluo, ang mga battle merit na ito ay maaaring ipagpalit para sa divine artifacts, elixir, divine abilities, at iba pa. Kung maabot natin ang isang partikular na antas, maaari pa nating hilingin sa 3 dakilang pinuno na tulungan tayong muling magkatawang tao, sagot ni Yezuan. Tulungan mo kaming muling magkatawang tao. Natigilan si Old Tree. Oo, hanggat mayroon tayong sapat na mga merito sa labanan,
hindi alintana kung tayo ay nasa Profound Life Realm o ang Profound Death Realm, maaari nating hilingin sa mga leader ng ating kampo na tulungan tayong muling magkatawang tao. Bukod dito, maaari tayong pumili ng isang partikular na rehiyon o gumising ng mas maaga. Tumango si Yezuan. Pagkatapos ng reinkarnasyon, pansamantalang itatatak ang mga alaala ng isang tao. Gayunpaman, kung tinulungan sila ng isang eksperto na muling magkatawang tao, mas maaga nilang gigisingan ang kanilang mga minanang alaala. Sa ganitong paraan, hindi nila kailangang mag-alala tungkol sa kamatayan bago nila gisingin ang kanilang mga minanang alaala. Ang ilang mga eksperto ay maaaring makatulong sa 2 o 3 tao na muling magkatawang tao sa parehong oras sa parehong rehiyon. Walang silbi ang reincarnation sa amin. Gayunpaman, ang reincarnation battlefield ay isang magandang lugar para sanayin. Hindi ba sa tingin mo, young master? Ngumiti si Luo ng matamis at tumingin kay Yezuan. Pinakagusto ni Yezuan ang ganitong uri ng lugar. Ito ay isang magandang lugar para sa kanya upang makalusot ng mabilis. Ang 100 Fox Manor ay nasa dulong kanluran ng Land of Reincarnation. Malapit ito sa hangganan. Natatakot ako na hindi ito madaling makarating doon. Bakit hindi tayo pumasok sa reincarnation battlefield para magsanay? Panipi. Tumango si Yezuan at sinabing, may one-way teleportation array sa kabilang bahagi ng Scarlet Flame Mountain Range. Malapit ito sa Tiger Leopard Pavilion. Diretso tayo doon. Okay. Si Yezuan at ang iba pang 3 ay agad na tumawid sa kawalan at bumalik sa Scarlet Flame Mountain Range. Dahil naubos na ni Yezuan ang kanyang unicorn descent, pinatay nila ang kanilang daan palabas sa Scarlet Flame Mountain Range. Binagtas nila ang Scarlet Flame Mountain Range sa loob ng 3 araw. Kasabay nito, ang unicorn cooldown ni Yezuan ay naka-recover sa 60%. Magagamit niyang muli ang unicorn pagkatapos ng isa pang 40% cooldown. Noong nakaraan, ginamit niya ang unicorn descent noong siya ay nasa ika-9 na antas ng immortality stage. Napakalakas nito kaya napatay niya kaagad ang ika-3 antas ng eksperto sa Profound Life Stage mula sa Tiger Leopard Pavilion. Sa kasalukuyan, siya ay nasa unang antas ng yugto ng Profound Life. Kung gagamitin niya ang Unicorn Descent, malamang na mas nakakatakot ang kapangyarihan nito, di ba? Sa pag-iisip nito, hindi napigilan ni Yezuan na pabilisin ang kanyang lakad patungo sa teleportation array. Sa loob ng 3 araw na ito, sina Luo, Wei Zhenchen, at ang Old Tree ay nakalusot din sa ika-2 antas ng Profound Life Stage. Ang kanilang lakas ay sumailalim sa isang husay na pagpapabuti. Si Yezuan lamang ay sapat na para makipaglaban sa buong Tiger Leopard Pavilion. Hindi nagtagal, dumating si Yezuan sa hanay ng teleportasyon sa larangan ng digmaan. May isang maliit na bayan sa tabi ng teleportation array para sa mga manlalakbay na makapagpahinga. Ang teleportation array na ito ay binuo ng mga eksperto ng 100 Fox Manor. Hindi ito kabilang sa anumang paksayon. Hanggat mayroon kang teleportation crystal, maaari kang mag-teleport sa reincarnation battlefield. Napaisip si Yezuan sa kanyang sarili habang direktang tumatawid sa maliit na bayan at dumating sa pasukan ng teleportation palace. Pero bago pa man siya makapasok ay may hamarang sa kanya sa labas. Gusto mong mag-teleport sa reincarnation battlefield. Isang lalaki sa ika-2 antas ng Profound Life Stage ang hamarang sa daan ni Yezuan. Oo, ano ang problema? Malamig na tiningnan ni Yezuan ang lalaki. Pakiramdam niya ay may mali. Ang teleportation array na ito ay nakareserba ng Tiger Leopard Pavilion. Kung gusto mong mag-teleport sa reincarnation battlefield, kailangan mo munang magbayad ng 10 Profound Life Pills. Sabi ng lalaki kay Yezuan. Si Yezuan ay mayroong 10 Profound Life Pills. Gayunpaman, ang teleportation array ay binuo ng 100 Fox Manor. Ito ay isang bagay na walang may-ari at kahit sino ay maaaring gumamit nito. Gayunpaman, talagang kinuha ito ng Tiger Leopard Pavilion. You guys are quite bold, using the 100 Fox Manor's name to charge a fee. Kinaikit ni Yezuan ang kanyang mga mata at malamig na tumawa. Huwag mong gamitin ang 100 Fox Manor para i-pressure ako. Kami, ang Tiger Leopard Pavilion, ay inookupahan ang lugar na ito sa loob ng maraming taon. Kung ayaw mo, pumunta ka sa ibang lugar.
Ang lalaki ay hindi mapakali kay Yezuan. Ang teleportation fee ng teleportation array ay itinakda ayon sa kaharian ng mandirigma. Si Yezuan ay nasa unang antas ng immortality stage. Ang teleportation crystal na ginamit niya ay halos ang presyo ng 10 profound life pills. Ang entrance fee ay 10 profound life pills din. Sa madaling salita, not-double ang presyo. Si Yezuan ay may profound life pills. Gayunpaman, bakit niya ibibigay ang mga ito sa kanya? Paano kung ipilit kong gamitin sila? Nagtaas ng kilay si Yezuan. Hindi maiwasang mapangiti ang gilid ng bibig niya. Gustong-gusto niya ang gayong mga mapagmataas na sekta. Mas mabuti kung ang mga taong ito ang mag-provoke sa kanya. Sa ganitong paraan, magkakaroon siya ng dahilan para sirain sila. Ikaw, na nasa unang antas pa lang ng profound life stage, ay naglakas loob na pumasok sa teleportation palace. Ang lalaki ay agad na nilibang ni Yezuan. Itinaas niya ang kanyang daliri at itinuro sa malayo, sinabing, nakikita mo ba ang mga ulong iyon? Ang mga taong ito ay may mahinang paghuhusga at sinubukang pumasok sa palasyo ng teleportasyon. Pagkatapos, pinatay sila ng mga eksperto ng Tiger Leopard Pavilion. Walang kulang sa mga eksperto sa ikatlo at ikaapat na antas ng Profound Life Stage. Ang ika-44 pinuno ng digmaan ay ang aking mga samsam. Pagkatapos niyang magsalita, dama po ang kanyang tingin sa Chen Kunring ni Yezuan, na nagsasabing, anak, ginalit mo na ako. Ibigay mo ang iyong Chen Kunring at mailigtas ko ang iyong buhay. Kung hindi, ibibitin ko ang iyong ulo at iihi sa iyong bibig. Tumingin si Yezuan sa direksyon ng kanyang daliri. Sa katunayan, nakita niya ang ilang hanay ng mga ulo. Ginamit ang mga ito upang takutin ang iba at masunurin silang ibigay ang kanilang pera. Haha, dahil ganyan, ibibitin ko rin ang ulo mo. Nagtaas ng kilay si Yezuan. Hindi gumagalaw ang kanyang katawan, ngunit isang malutong na tunog ang narinig. Rip! Naputol ang ulo ng lalaking hamarang sa daan. Ang pumutol sa kanyang ulo ay hindi isang tao, ngunit si Wei Zhenchen, na nasa ikalawang antas ng Profound Life Stage. Kasunod nito, ginamit ni Yezuan ang kanyang 10,000 mammoth strength para isabit ang ulo ng lalaki sa dulo ng hilera ng mga ulo. May isang maliit na bayan sa tabi ng palasyo ng teleportasyon. Sa sandaling ito, napansin ito ng ilang mga tao sa maliit na bayan at agad na nagsimulang gumawa ng kaguluhan. Revolt, revolt! May umatake talaga sa isang miyembro ng Tiger Leopard Pavilion at pinatay pa siya. Ano? May pumatay sa isang miyembro ng Tiger Leopard Pavilion. May magandang palabas na mapapanood. Haha, sinong may lakas ng loob na i-provoke ang Tiger Leopard Pavilion? Ang balita ng pagpatay ni Yezuan sa guard ng Teleportation Palace ay kumalat mula 1 hanggang 10, at 10 hanggang 100. Agad na tumakbo ang isang malaking bilang ng mga tao, na handang manood ng isang magandang palabas. Mayroon pa ring ilang eksperto ng Tiger Leopard Pavilion sa Teleportation Palace. Agad naman silang tumakbo palabas. Sino ang nang-ahas na pumatay sa isang alagad ng aking Tiger Leopard Pavilion? Isang matipunong lalaki ang sumugod palabas ng Teleportation Palace kasama ang ilan pang mga lalaki. Ang matipunong aura ng lalaking ito ay mas malakas kaysa sa taong pinatay ni Yezuan. Siya ay nasa ika-4 na antas ng Profound Life Stage. Para sa ilan sa likod niya, nasa ikatlong antas din sila ng Profound Life Stage. Sa mata ng mga nakapaligid na tao, si Yezuan ay isa ng patay. Kabanata 1454. Kung ang ika-4 na layer ng Profound Life Stage expert na ito ay lilito, si Yezuan ay talagang walang pagkakataon na mabuhay. Ang naging sanhi ng pagtataka ng iba ay hindi lamang si Yezuan ay hindi tumakas pagkatapos pumatay, tumayo siya sa harap ng palasyo ng teleportasyon at nanood. Sinubukan ba niyang magpakamatay? Nang lumabas ang matipunong lalaki, nakita niya ang walang ulo na bangkay sa lupa. Nagngangalit siya at sinabing, damat, hindi naging madali para sa akin na kumuha ng alagad, pero pinatay talaga siya. Pagkatapos magsalita, dama po ang kanyang tingin kay Yezuan. Ang unang layer ng Profound Life Stage aura ng huli ay naging sanhi ng kanyang pagkagulat. Paano ito posible? Paano mapapatay ng isang first layer Profound Life Stage expert ang pangalawang layer na Profound Life Stage expert? Medyo hindi makapaniwala ang matipunong lalaki. Kung tutuusin,
ang taong namatay ay kanyang alagad. Tiningnan ni Yezuan ang matipunong lalaki at hindi nakaramdam ng kahit kititing na panganib. Sabi niya, ang iyong Tiger Leopard Pavilion ay medyo kahanga-hanga. Hindi lang ikaw ang sumakop sa teleportation array, nakapatay ka pa ng isang tao. How dare you? Malinaw mong alam na siya ay disipulo ng aking Tiger Leopard Pavilion, ngunit naglakas loob ka pa ring patayin siya. Biglang humakbang pasulong ang isang matanda at mahigpit na sumigaw. Kasabay nito, pinaligiran din siya ng mga disipulo ng Tiger Leopard Pavilion na tinatamad sa paligid ng Teleportation Palace. Mayroong higit sa 10 sa kanila, at lahat sila ay nasa yugto ng Profound Life. Enough nonsense. Sasama ba kayong lahat sa akin, o isa-isa? Ako na ang kukuha. Medyo naiinip na sabi ni Yezuan. Sa orihinal, maaari siyang direktang mag-teleport sa reincarnation battlefield pagkatapos pumatay ng isang tao. Gayunpaman, hindi niya ito ginawa dahil naghihintay siya sa kabilang partido. Sa ganitong paraan, maaari siyang mag-level up. Hindi ko talaga alam kung saan nanggaling ang tandang brat na ito. Iilan sa inyo, halika at putulin ninyo ang kanyang mga paa. Gusto ko siyang bitihin sa dingding at duguan hanggang sa mamatay. Umungol ang matipunong lalaki. Oo, kaagad, ang tatlong pangalawang layer ng Profound Life Stage na mga disipulo ng Tiger Leopard Pavilion ay humakbang pasulong. Kahit na si Yezuan ay nakapatay ng pangalawang layer ng Profound Life Stage na disipulo, walang nakakita nito. Inakala ng lahat na matagumpay na napatay ni Yezuan ang disipulo sa pamamagitan ng palihim na pag-atake. Ngayong mayroong tatlong pangalawang layer na mga disipulo sa yugto ng Profound Life, paanong hindi nila mapangalagaan si Yezuan? Gayunpaman, hindi nila inaasahan na hindi nila ito maaalagaan. Sok, young master, ipaubaya mo ang tatlong maliliit na fries na ito at ang mahihinang mga disipulo sa matandang ito. Biglang lumitaw ang figure ng old tree sa tabi ni Yezuan na ikinagulat ng lahat. Saan nanggaling ang taong ito? Hindi lamang ito natuklasan ng mga nakapaligid na tao, maging ang malakas na tao sa ika-4 na antas ng Profound Life Stage ay ganoon din. Kakaiba, talagang kakaiba. Gawin mo. Agad na sumalakay ang tatlong disipulo ng Tiger Leopard Pavilion. Ngunit bago iyon, ang matandang puno ay isang hakbang sa unahan nila at kumislap sa likuran nila. Natirang alam, natirang alam, natirang alam. Sunod-sunod na nagliyab ang tatlong apoy sa likod ng tatlo. Kaagad, ang tatlong pangalawang layer na ito ng Profound Life Stage Tiger Leopard Pavilion Disciples ay naging alikabok sa harap ng lahat, naiwan lamang ang tatlong Chen Kun Ring at tatlong Divine Weapons. Instant kill. Agad na pinatay ang tatlong disipulo ng Tiger Leopard Pavilion sa ikalawang antas ng Profound Life Stage. Ang lakas na ito ay hindi bababa sa ikatlong antas ng Profound Life Stage. Iniisip ko kung saan nanggaling ang lakas ng loob para i-provoke ang Tiger Leopard Pavilion ko. So it's because there's a third level Profound Life Stage helper. Paano kung nasa ikatlong antas na siya ng Profound Life Stage? Ang tatlong matatanda sa tabi ni Elder Shong ay nasa ikatlong antas din ng Profound Life Stage, lalo na si Elder Shong na nasa ika-4 na antas ng Profound Life Stage. Buntong hininga, magkakaroon ng dalawa pang ulo sa human head wall. Gayunpaman, ang apoy na iyon ay napakalakas. Talagang sinunog sila nito sa alabok sa isang kisap mata, kahit na ang Profound Life Chi ay hindi na makakabawi. Ang mga manunood sa maliit na bayan ay pawang nagbubulungan. Kasabay nito, muling, sumalakay ang old tree matapos patayin ang tatlong tao. Basta, tumigil ka. Mabilis na lumabas ang isang elder ng Tiger Leopard Pavilion at sumugod patungo sa old tree. Gayunpaman, sa sandaling ito, biglang naging dragon si Wei Zhenchen at hinarang ang elder ng Tiger Leopard Pavilion na ito. What the hell? Nagtaas ng kilay itong Tiger Leopard Pavilion elder at sinuntok si Wei Zhenchen. Bang! Pinalipad si Wei Zhenchen. Gayunpaman, ang mga bitik ay agad na naayos ng Immortal Divine Phoenix Bloodline. Hindi naman siya nasaktan. Isang sandata na maaaring magbago ng hitsura at automatikong makabawi. Magandang bagay. Pagkaraang makita ito, agad na sumugod ang matipunong lalaki at naghanda upang supilan si Wei Zhenchen. Masyadong walang muwang. Nakita ni Yezuan ang kanyang intensyon sa isang sulyap. Gayunpaman, hindi niya ito pinigilan at direktang umatake. Pagsabog ng layunin ng pagpatay.
Walang katumbas na Flame Dragon Slash. Isang gintong apoy na dragon ang lumabas. Gayunpaman, ang target nito ay ang Elder ng Tiger Leopard Pavilion na pinalipad ni Wei Zhenchen. Ano? Labis na nabigla itong Tiger Leopard Pavilion Elder. Hindi niya inaasahan na si Ye Zuan, na nasa unang antas pa lamang ng Profound Life Stage, ay talagang makakapagpalabas ng ganoong pag-atake. Ito ay simpleng hindi kapanipaniwala. Humph! Malamig siyang sumangot at itinaas ang kanyang kamay, naghahanda na sirain ang gintong apoy na dragon. Gayunpaman, sa sandaling ito, 9 Reincarnation Flash, 5th Flash. Biglang, isang magandang figure ang sumugod at dumaan sa katawan ng Elder ng Tiger Leopard Pavilion na ito. Kasunod nito, lumipad pa ilas ang ulo ng Elder ng Tiger Leopard Pavilion. Dilat ang kanyang mga mata habang lumilipad sa malayo na parang bola ng soccer. Ding! Tumaas ang killing intent ng host. Isang system notification ang tumunog. Ang layunin ng pagpatay ni Ye Zuan ay tumaas ng husto. Gayunpaman, nagkaroon ng isa pang malaking pagtaas sa kanyang layunin sa pagpatay. 9 Reincarnation Flash, 6th Flash. Si Luo Luo ay direktang tumawid sa malayo at sumugod sa gilid ng dalawang matanda sa pasukan ng Teleportation Palace. Kaagad pagkatapos, sunod-sunod na lumipad ang kanilang mga ulo. Dobleng pagpatay. Mula noong mutation, ang 9 Reincarnation Flash ni Luo Luo ay tumaas hanggang sa ika-6 na Flash. Higit pa rito, si Luo Luo ay nasa ikalawang antas ng Profound Life Stage. Napakadali lang para sa kanya na gamitin ang 9 Reincarnation Flash para pumatay sa isang segundo. Pinakamahalaga, ang malaking halaga ng True Chi na natupok ng 9 Reincarnation Flash ay maaaring mabawi ng Immortal Phoenix Bloodline. Ding! Tumaas ang killing intent ng host. Ding! Tumaas ang killing intent ng host. Kasabay nito, sa kabilang panig, pinatay na ng Old Tree ang mga disipulo ng Tiger Leopard Pavilion. Ngayon, tanging ang matipunong lalaki at ang mga miyembro ng Tiger Leopard Pavilion ang naiwan sa Teleportation Palace. Ang iba ay pinatay lahat. Ano? Paano ito posible? Nanlaki ang mata ng matipunong lalaki sa hindi makapaniwala. Ang tatlong matatanda sa ikatlong antas ng Profound Life Stage ay individual na mas mahina kaysa sa kanya. Gayunpaman, kung magsanib puwersa silang tatlo, makakalaban nila siya. Gayunpaman, sa tagal ng panahon kung kailan siya nagmamadaling lumabas, ang tatlong matatanda ay talagang sunod-sunod na pinatay. Ito ay talagang natakot sa kanya. Hindi lamang iyon, ang grupo ng mga manunood sa gilid ng maliit na bayan ay tumigil na sa kanilang mga talakayan at hindi makapagsalita ng mahabang panahon. Noong una, inakala nila na si Ye Zuan ay papatayin. Gayunpaman, bakit parang dehado ang Tiger Leopard Pavilion? Kakayanin kaya ni Elder Xiong ang pinagsamang puwersa ng mga taong ito? How dare you kill the elders of my Tiger Leopard Pavilion? Sa sandaling ito, medyo natakot si Elder Xiong at direktang inilabas ang Tiger Leopard Pavilion. Haha, since we dare to attack, hindi kami natatakot sa Tiger Leopard Pavilion mo. Malamig na tumawa si Ye Zuan. Lider yata tong brat na to. Kinaikit ni Elder Xiong ang kanyang mga mata at biglang umatake. Handa siyang hulihin si Ye Zuan at pagbabantaan ang matandang puno at luo-luo. Gayunpaman, mali ang kanyang wishful thinking. Kabanata 1455, Pagsabog ng layunin ng pagpatay. Walang kapantay na Flaming Dragon Slash. Isang malaking gintong nagniningas na dragon ang lumabas. Laro ng bata, pakalat. Naikuyom ng matipunong lalaki ang kanyang mga kamao at sumuntok. Nabasag ng Tiger Leopard ang langit. Nagsanib ang isang nagniningas na ulo ng tigre at isang nagniningas na ulo ng leopardo, na bumubuo ng isang nakakatakot na nagniningas na ulo na mukhang parehong tigre at isang leopardo. Gayunpaman, bago siya makaatake, sinamantala ng matandang puno ang pagkakataon at ginamit ang natitirang apoy upang kumislap sa likod ng matipunong lalaki. Bang! Buong lakas na inatake ng matipunong lalaki si Ye Zuan, ngunit matagumpay siyang tinambangan ng matandang puno. Buti na lang at mataas ang kanyang cultivation level. Kung hindi, ang pag-atake na ito ay kumitil sa kanyang buhay. Gayunpaman, matagumpay siyang naambush ng Old Tree, na naging sanhi ng True Chi na kakakondensed niya pa lang. Whoosh whoosh whoosh. Ang gintong nagniningas na dragon ay humirit at nilamon ng matipunong lalaki.
Gayunpaman, hindi tumunog ang system notification na inaasahan ni Yezuan. Sa ilalim ng Eye of Revelation, nakita ni Yezuan na may karagdagang patong ng tubig sa paligid ng katawan ng matipunong lalaki. Mukhang ito ang si Emperor Flame, nireranggo sa ika-57 sa Exceptional Flame List. Nanliit ang mga mata ni Yezuan nang makilala niya ito. Ang si Emperor Flame ay na-mutate mula sa si Heart Flame. Gayunpaman, mas mataas ang ranggo nito kaysa sa si Heart Flame. Matapos gawing Nirvana Flame ang si Emperor Flame, mayroon din itong ilang katangian ng tubig, na partikular na tumututol sa mga pag-atake ng katangian ng apoy. Ang matipunong lalaki ay hindi napatay dahil sa si Emperor Flame. Gayunpaman, 9 Flash Reincarnation, ika-6 na Flash. Si Luoluo, na nasa labas, ay handa na. Agad siyang umilo at pinutol ang ulo ng matipunong lalaki. 4th Tier Profound Life Realm, patay na. Ngayon, patay na ang lahat ng mga eksperto ng Tiger Leopard Pavilion na nakatalaga sa Teleportation Palace. Walang natira kahit isa. Sok. Ang sarap ng ani. Masayang ginamit ng Old Tree ang natitirang apoy upang kolektahin ang mga samsam sa digmaan, pagkatapos ay itinapon ang Universe Rings kay Yezuan. Not bad. Medyo marami ang mga bagay, pero hindi sapat para sa akin na makalusot. Tumango si Yezuan bilang kasiyahan at nilamon ang mga mineral, sandata, at exceptional flames. Bahagyang tumaas ang lakas ni na Yezuan, Wei Zhenchen, at Old Tree. Ang immortal level powerhouses ay mayroong Life Jade token. Ngayong patay na silang lahat, ang Tiger Leopard Pavilion ay dapat magpadala ng maraming eksperto upang suriin ang mga ito. Napaisip si Yezuan sa kanyang sarili. Noong una, gusto niyang direktang pumasok sa Reincarnation Battlefield. Gayunpaman, sino ang humiling sa Tiger Leopard Pavilion na maging bulag upang pukawin siya? Ngayon, kakaunti na ang mga matatandang namatay. Ang ika-4 na antas ng Profound Life Realm ay may malaking timbang sa Tiger Leopard Pavilion dahil 5 lang sila. Inakala ni Yezuan na malapit na ang Pavilion Masters. Lahat, ang mayabang at despot ikong Tiger Leopard Pavilion ay hinarap ko na. Kung sino man sa inyo ang gustong gumamit ng teleportation array, huwag mag-atubiling gamitin ito. Sabi ni Yezuan habang ginagamit niya ang kapangyarihan ng 10,000 mammoths para isabit ang mga bangkay sa dingding ng mga ulo ng tao. Matapos magpalitan ng tingin sa isa't isa, lumipad ang ilan sa mga nanunood patungo sa palasyo ng teleportasyon. Sa anumang kaso, ang hanay ng teleportation ng battlefield na ito ay unidirectional. Maaari lamang itong mag-teleport sa larangan ng digmaan, ngunit hindi sa labas ng larangan ng digmaan. Ano ang dapat katakutin? Nang makitang may umalis, maraming tao ang agad na sumunod at isa-isang nag-teleport. Para sa mga natitirang tao, gusto nilang makita kung paano lalaban si Yezuan laban sa Tiger Leopard Pavilion. Ang Tiger Leopard Pavilion ay hindi kalayuan sa Teleportation Palace. Pagkalipas ng 2 oras, isang grupo ng mga tao ang sumugod. Nanguna sa grupo ang Pavilion Master ng Tiger Leopard Pavilion, na nasa ika-5 antas ng Profound Life Realm. Bilang karagdagan, mayroong 3 eksperto sa Profound Life Realm sa ika-4 na antas at mahigit 10 pangatlong antas na eksperto sa Profound Life Realm. Akala nila ang Teleportation Palace ay inookupahan ng iba. Gayunpaman, tila hindi ito ang kaso. Sa isang sulyap, tila walang mga eksperto. Lahat sila ay nasa una o ika-2 antas ng Profound Life Realm. Wala kahit isang pangatlong antas ng eksperto sa Profound Life Realm. Anong nangyari? Gulat na sabi ng Pavilion Master ng Tiger Leopard Pavilion. Pavilion Master, tumingin ka doon. Biglang pinaalalahanan siya ng isang elder. Sinundan ng lahat ang kanyang tingin at natuklasan na isang pamilyar na tao ang lumitaw sa dingding ng mga ulo ng tao sa labas ng maliit na bayan. Kuya Xiong, nagulat ang lahat. Si Elder Xiong, na nasa ika-4 na antas ng Profound Life Realm, ay pinutol ang kanyang ulo at isinabot sa dingding ng mga ulo ng tao. Sino ang gumawa nito? Sigaw ng Pavilion Master ng Tiger Leopard Pavilion. Nang marinig ng grupo ng mga mandirigma sa maliit na bayan ang sigaw na ito, agad na lumiit ang kanilang mga leeg at umatras sila ng kaunti, sabay-sabay na tumingin sa palasyo ng teleportasyon. Sa wakas nandito ka na.
Sa sandaling ito, isang tamad na boses ang biglang naanod mula sa palasyo ng teleportasyon. Kaagad pagkatapos, lumabas ang ilang figure. WHO. Nagtaas ng kilay ang Pavilion Master ng Tiger Leopard Pavilion. Hindi siya pamilyar sa mga mukha ni Ye Zuan at ng dalawa pa. You must be the Pavilion Master of the Tiger Leopard Pavilion. Huwag kang tumingin. Wala ni isa sa inyo na nagbabantay sa teleportation palace na natitira. Si Ye Zuan ay dumiretso sa punto. Kahit hindi niya sabihin, alam na ng Pavilion Master ng Tiger Leopard Pavilion. Ito ay dahil ang lahat ng Life Jade Plate ay nabasag. Pinatay mo sila, gulat na sabi ng Pavilion Master ng Tiger Leopard Pavilion. Tama na yan, tumango si Ye Zuan at sinabi. Ang sagot na ito ay naging sanhi ng pagkagulat ng lahat sa Tiger Leopard Pavilion. Sino man sa kanila ay nasa ikatlong antas ng Profound Life Stage, habang si Ye Zuan ay nasa unang antas lamang ng Profound Life Stage. Ang matandang puno at si Luo sa tabi niya ay tila nasa ikalawang antas ng Profound Life Stage. Gayunpaman, wala silang lakas para patayin si Elder Xiong. Pavilion Master, kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari kang magpadala ng Elder para mag-imbestiga. Siyempre, huwag mo akong sisihin kung mamatay siya. Dahan-daang sabi ni Ye Zuan. Ang pagpapadala ng isang tao upang suriin ay isang magandang ideya. Kung tutuusin, sino ang tatalon at magsasabing may napatay sila mula sa Tiger Leopard Pavilion? Pavilion Master, gagawin ko. Ang ikatlong antas ng Profound Life Stage Tiger Leopard Pavilion Elder ay nagboluntaryo at nag-walk out. Pagkatapos nito, galit na galit siyang sumugod kay Ye Zuan. Gayunpaman, ang kanyang bahagi ay hindi tumagal kahit isang segundo. Kanyan. Sina Wei Zhenchen at Old Three ay nagsanib at madaling napatay ang kabilang partido. Bagamat dalawa laban sa isa, sina Wei Zhenchen at Old Three ay parehong nasa ikalawang antas ng Profound Life Stage. Paano kung dalawa laban sa isa? Sila na, gusto ko silang buhayin. Nang sigurado na ang Tiger Leopard Pavilion Master, agad siyang sumigaw sa mahinang boses. Sa isang iglap, mahigit 10 Tiger Leopard Pavilion Elders ang sumugod palabas. Sa sandaling ito, wala silang pakialam sa pambubuli sa iba gamit ang mga numero. Ang pagpatay sa isang tao ay dapat kabayaran ng kanilang buhay. Halika, magkaroon tayo ng isang mahusay na labanan. Iginuhit din ni Ye Zuan ang kanyang longsword. Pagkatapos ng labanang ito, maaari siyang makapasok sa ikalawang antas ng Profound Life Stage at makapasok sa Reincarnation Battlefield. Sa isang iglap, nagsimulang magpalitan ng suntok ang magkabilang panig. Pagsabog ng layunin ng pagpatay. Walang kapantay na Flaming Dragon Slash. 9 Reincarnation Flashes. Kanyan. Si Ye Zuan at ang tatlo pang iba ay umatake din ng baliw. Kapag nakikitungo sa gayong mga mahihina, hindi na kailangang gumamit ng mga kasanayan sa pag-atake ng grupo tulad ng Bladestorm. Sa unang palitan pa lang, 4 na tao na ang nawalan ng kabilang partido. Ding! Tumaas ang killing intent ng host. 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 Ang layunin ng pagpatay ni Ye Zuan ay tumaas ng husto. Sa pagkakataong ito, gumawa din ng desisyon si Ye Zuan. Iyon ay upang mapataas ang kanyang layunin sa pagpatay sa pinakamataas na limitasyon sa unang antas ng Profound Life Stage at pagkatapos ay ipagpalit ito para sa DevR Points. Kabanata 1456. Saan nanggaling ang mga taong ito? Ang ekspresyon ng Tiger Leopard Pavilion Master ay katulad na pangit. Noong una, nais niyang kumilos upang maiwasan ang pagkamatay ng napakaraming matatanda. Gayunpaman, pagkatapos makita ang tatlong pangunahing matatanda, pinigilan niya ang kanyang sarili. Gayunpaman, malamang pagsisisihan niya ito hanggang sa gusto niyang sampilan ang sariling mukha. Magandang timing. Tumingin si Luo sa tatlong figure nang biglang kumislap ang kanyang mga mata. Ang kanyang buhok ay agad na naging ginto. 9 Reincarnation Flash, 5th Flash. 9 Reincarnation Flash, 6th Flash. Hiss, hiss, hiss. Tatlong malulutong na tunog ang umalangaw habang tatlong system notification ang tumunog sa isip ni Ye Zuan. Ang lahat ng mga ito ay mga abiso na ang layunin ng pagpatay ay tumaas. Si Luo, second layer Profound Life Stage, ay agad na pumatay ng tatlong tao sa isang galaw.
Walang masasabi tungkol sa lakas na ito. Pagkatapos ng pagbabagong anyo ni Luoluo, kahit na si Yezuan ay kapareho niya, hindi siya magkakaroon ng kumpiyansa na talunin siya nang hindi ginagamit ang Unicorn's Descent. Ang mga Reincarnator ay talagang nakakatakot. Matapos ang pagkamatay ng tatlong 4th level Profound Life Stage Elders, isa pang round ng sagupaan ang sumiklab. Di nagtagal, dalawang 3rd level Profound Life Stage Elder na lang ang natira. Pavilion Master, iligtas mo ako. Bago pa makapag-react ang Pavilion Master ng Tiger Leopard Pavilion, ang huling dalawang Elder ay magkasunod na bumagsak. Ding! Tumaas ang killing intent ng host. Ding! Tumaas ang killing intent ng host. Mahigit 10 tao ang napatay ni Yezuan at ng 3 pa sa loob ng 3 segundo. Ang lakas na ito ay tinakot na ang Tiger Leopard Pavilion Master. Ang lakas ng Tiger Leopard Pavilion ay itinuturing na hindi masama sa lugar na ito. Gayunpaman, ang mga matatandang nasa ilalim nila ay talagang napakahina. Ano ang nangyayari? Hindi kaya ilusyon ang lahat ng nasa harap niya? Ang Tiger Leopard Pavilion Master ay subconsciously na ginamit ang kanyang tunay na enerhiya upang maputol ang isang maliit na sugat sa kanyang hintuturo. Ang sakit ay ipinadala sa kanyang utak. Ito ay totoo. Ito ay hindi isang ilusyon. Gayunpaman, ang nakakatuwa ay ang Tiger Leopard Pavilion Master, na nasa 5th layer Profound Life Stage, ay talagang naghinala na siya ay nasa ilalim ng isang ilusyon. Ang Tiger Leopard Pavilion Master ay tumingin sa mga bangkay sa lupa habang ang kanyang puso ay marahas na kumikibot. Nanginginig ang mga kalamnan sa kanyang mukha habang gulat na tanong niya, "Ikaw, sino ka ba talaga? Hindi mo na kailangang malaman kung sino kami. Kailangan mo lang malaman na sa pagkakataong ito, ang mga alagad ng Tiger Leopard Pavilion mo ang naging sanhi ng kapahamakan. Kanina lang may nagsabi na pipindutan niya ang ulo ko, isabit sa dingding, at iihi sa bibig ko." Sabi ni Yezuan na may malungkot na ekspresyon. Boom! Ngayon lang nalaman ng Pavilion Master ng Tiger Leopard Pavilion kung saan ito nawasak. Sinong mag-aakala na ang kabilang partido ay magpapatuloy sa isang pagpatay dahil lamang sa isang pangungusap? Ngayon ay isang kalamidad para sa Tiger Leopard Pavilion. Kung ako ay mamatay, ang Tiger Leopard Pavilion ay mawawasak. Ang Pavilion Master ng Tiger Leopard Pavilion ay nag-isip sa kanyang sarili. Nag-iisang itinayo niya ang Tiger Leopard Pavilion at sa wakas ay nakakuha na siya ng foothold sa Land of Reincarnation. Sino ang mag-aakala na si Yezuan at ang iba pa ay buburahin sila? Hindi niya alam kung kaya niyang manalo laban sa mga halimaw na ito, ngunit sa pagtingin sa mga bangkay sa lupa, alam niyang kailangan niyang lumaban. Halika na, hindi na nag-aksaya pa ng oras ang Pavilion Master ng Tiger Leopard Pavilion. Agad siyang naglabas ng Level 7 Divine Weapon. Ang kanyang anyo ay agad na naging after image at tumangay kay Yezuan. Ang labanang ito ay hindi maiiwasan. Sa katunayan, maaari nang makapasok si Yezuan sa ikalawang antas ng Profound Life Stage. Wei Zhenchen at ang lumang puno ay maaari ding umakyat sa ikatlong antas ng Profound Life Stage. Gayunpaman, kung patuloy na lalamunan si Yezuan, hindi siya makakaipon ng layuning pumatay. Sa makatuwid, nagkaroon ng malaking agwat sa pagitan ng kanilang mga antas sa labanang ito. Gayunpaman, Dark Night Sky Curtain, utos ng Death Pursuit. Sa sandaling iyon, patong-patong na ginamit ni Yezuan ang kanyang mga trump card. Agad na nagdilim ang langit. Matagumpay din siyang nakatakas sa kadiliman, na pinapataas ang bilis ng paggalaw at lakas ng pag-atake. Kung ang kalaban ay nasa ika-4 na antas lamang ng Profound Life Stage, maaari niyang labanan ng isa sa isa. Gayunpaman, ang kalaban ay nasa ika-5 antas ng Profound Life Stage. Kaya naman, kinailangan niyang maging maingat. Pagkatapos ng lahat, ang Death Pursuit Order ay maaaring gamitin 2 beses sa isang araw. Sa kabilang panig, si Wei Zhenchen at ang Old Tree ay parehong nasa ika-2 antas ng Profound Life Stage. Ang dating ay hindi gaanong magagamit sa oras na ito. Kung tungkol sa Old Tree, maaari niyang gamitin ang Canyon at ang Flaming Sun Rope para pigilan siya. Para naman kay Luoluo, nasa transformation state pa rin siya. Hindi magiging problema para sa kanya na labanan ang Pavilion Master ng Tiger Leopard Pavilion ng mag-isa. Lumaban ka. Ang espiritu ng pakikipaglaban ni Yezuan ay kahanga-hanga.
Gayunpaman, ang hindi nila alam ay may isang malaking grupo na sumusugod sa kanila mula sa malayong abot-tanaw. Dagandong, sa harap ng Teleportation Palace, 5 figure ang patuloy na nagpapalitan ng suntok. Mahirap matukoy kung sino ang nangunguna. Ang Pavilion Master ng Tiger Leopard Pavilion ay napakalakas. Malamang na malapit na siyang makapasok sa ika-6 na antas ng Profound Life Stage. Kung hindi, mamamatay siya sa kamay ni Yesuan at ang iba pa sa loob ng 3 segundo. Sa kabilang banda, ang mga magsasaka sa maliit na bayan ay hindi na makagamit ng mga salita upang ipahayag ang kanilang kasalukuyang nararamdaman. Si Yesuan at ang iba pa ay talagang nagawang lumaban ng tabla sa kanilang mga kalaban sa kabila ng pagkakaiba sa kanilang mga antas. Isa lang itong himala, hindi kaya nagbago ang mundong ito. Maraming tao ang humamon sa mga mas mataas sa isang antas. Ang mga humamon sa mga nasa 2 antas na mas mataas ay mga sobrang henyo. Ang mga humamon sa mga mas mataas na 3 antas ay mga halimaw. Tulad ng para sa mga humamon sa mga mas mataas na 4 na antas. Si Yesuan ang unang gumawa nito. Sa kabutihang palad, hindi hinahamon ni Yesuan ang mga nasa isang antas na mas mataas. Gayunpaman, kahit na si Yesuan ay kasalukuyang nakikipaglaban sa 4 laban sa 1, si Luoluo at ang 2 pa ay mga subordinate ni Yesuan. Maaari silang ituring bilang isang grupo. Halimbawa, kung may nagsabi noon na ang mga mula sa Thousand Beast Sect ay hindi pinapayagang pumasok sa Thousand Beast Sect, tiyak na pagtatawanan sila. Patuloy pa rin ang labanan. Sa simula, ang Pavilion Master ng Tiger Leopard Pavilion ay madaling makitungo sa kanila. Kailangan lang niyang mag-focus sa pakikitungo kay Luoluo at sa Old Tree. Gayunpaman, noong ginamit ni Yesuan ang Assassins ay sa unang pagkakataon, wala siyang pagpipilian kundi sunugin ang kanyang habang buhay. Sa kabutihang palad, medyo maayos ang pagkakatatag ng Tiger Leopard Pavilion. Sa makatuwid, ang buhay ng Pavilion Master ay hindi maikli. Gayunpaman, hindi pa rin niya nakayanan ang pagsalakay ng 4 na grupo ni Yesuan. Mata ng assassin, pagsabog ng layunin ng pagpatay, walang kapantay na Flaming Dragon Slash. Muling sumilip si Yesuan sa likod ng Pavilion Master ng Tiger Leopard Pavilion at walang awa na naglaslas. Napakalakas ng pag-ataking ito. Gayunpaman, ang Pavilion Master ng Tiger Leopard Pavilion ay hindi isang taong dapat pabayaan. Gamit ang isang backhand na suntok, pinawi niya ang pag-atake. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, nawalan siya ng 20 taon ng kanyang buhay. Nagniningas na araw lasso. Sa sandaling ito, ang lumang puno ay direktang naglabas ng nagniningas na kadena at ibinalot sa kanang binti ng Pavilion Master. Kaagad, sinunog ng mataas na temperatura ang kanang binti ng Pavilion Master sa isang madugong gulo, na inilantad ang nakakatakot na puting buto. Humph! Lumubog ang mukha ng Pavilion Master. Talagang ginamit niya ang kanyang tunay na lakas para mabali ang buto sa kanyang kanang binti. Pagkatapos nito, ginamit niya ang Profound Life Chi para makabawi. Sa isang kisap mata, bagong buto at laman ang tumubo. Ang kakayahan sa pagbawi ng isang dalubhasa sa Profound Life Stage sa ika-5 antas ay talagang hindi palabas. Gayunpaman, oras na para matapos si Yesuan. Pavilion Master ng Tiger Leopard Pavilion, mamatay para sa susunod na pag-atake. Naningkit ang mga mata ni Yesuan. Sa pagkakataong ito, hindi na siya umatake gamit ang kanyang espada. Sa halip, umatake siya gamit ang kanyang kamao. Malalim na kakayahang buhay, hinati ng Tiger Leopard ang langit. Ginamit ni Elder Shong ang hakbang na ito dati. Bukod dito, nagkataong ito ay may katangian ng apoy. Ang kapangyarihan nito ay mas malakas kaysa sa Unparalleled Flaming Dragon Slash. Kahit na ang Unparalleled Flaming Dragon Slash ay hindi masama at isa ring growth type na super ability, si Mo Xiaoyi ay nasa unang antas lamang ng Profound Life Stage. Kumpara sa Tiger Leopard Splits the Sky, kulang pa siya. Kabanata 1457. Kahit na ang fist technique ay hindi kasing lakas ng sword technique, ang Tiger Leopard Destruction ay kabilang din sa Fire Attribute at mayroong Immortal Divine Phoenix Bloodline at ang Immortal Eye Unicorn Bloodline upang mapataas ang lakas ng pag-atake nito. Nang ang Flaming Tiger Head at ang Flaming Leopard Head ay pinagsama sa isa, ang lakas ng pag-atake na ito ay hindi bababa sa 2 beses na mas malakas kaysa sa Peerless Flame Dragon Slash. Boom!
Ang suntok na ito ay direktang dumapo sa likod ng Tiger Leopard Pavilion Master. Bagamat buong lakas na hamarang ang Tiger Leopard Pavilion Master, hindi pa rin niya napigilan ang pag-ataking ito. Hindi napigilan ng Tiger Leopard Pavilion Master ang pagluwa ng isang subo ng dugo. Ang kanyang likod ay nasunog ng husto sa mataas na temperatura at mabilis niyang ginamit ang Profound Life Chi upang pagalingin ito. Gayunpaman, mayroon lamang siyang dalawang kamao kung tutuusin. Mahirap para sa kanya na lumaban sa 4 na kamay. 9 Reincarnation Flash, 6th Flash. Sinamantala ni Luo ang oras nang siya ay nagpapagaling at biglang dumaan sa kanya. Ang lakas ng pag-ataking ito ay hindi gaanong mas mahina kaysa sa Tiger Leopard Destruction. RIP. Isa pang malulutong na tunog ang umalingaw at ang kanang kamay ng Tiger Leopard Pavilion Master ay naputol. Sa simula hanggang ngayon, hindi niya alam kung ilang kamay ang naputol. Gayunpaman, kung hindi niya ginamit ang kanyang mga kamay sa pagharang, matagal na siyang namatay. Gayunpaman, kahit na ang Profound Life Chi ay ginamit para sa pagpapagaling, palaging may limitasyon. Hanggat ang mapanirang kapangyarihan ni Ye Zuan at ng iba pang 3 ay lumampas sa limitasyong ito, ang Tiger Leopard Pavilion Master ay tiyak na mamamatay. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang malaking grupo sa kalangitan ay lumipad na sa langit sa itaas ng Transfer Palace at naaninag sa mga mata ng lahat. WHO. Nang lumitaw ang malaking grupong ito, lahat ng mga mandirigma sa bayan ay nabigla. Ito ay dahil ang lahat sa malaking grupong ito ay may mas malakas na aura kaysa sa kanila. Ang aura ng lahat ay hindi mas mahina kaysa sa Tiger Leopard Pavilion Master. Sa madaling salita, lahat sila ay nasa ikalimang antas man lang ng Profound Life Stage. Saan nanggaling ang mga taong ito? Si Ye Zuan at ang Tiger Leopard Pavilion Master ay tumingin din sa gilid ng kanilang mga mata at dumapo sa grupong ito. Gayunpaman, nang malinaw na nakita ng Tiger Leopard Pavilion Master ang mga bagong dating, mabilis na lumiit ang kanyang mga mag-aaral. Nakilala niya ang mga bagong dating. Paano naging ganito? Nanlaki ang mga mata ng Tiger Leopard Pavilion Master. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang pinuno ng misteryosong grupo, pagkatapos na sumulyap sa direksyon ni Ye Zuan, ay ibinuka ang kanyang bibig at sinabing, huwag iwanang buhay ang sinuman, patayin. Kaagad, ang mga eksperto sa likod niya ay lumabas ng buong lakas. Kahit na ang pinakamahina sa mga taong ito ay mas malakas kaysa sa Tiger Leopard Pavilion Master. Napakadaling patayin ang mga taong ito. Nang makita iyon, lumubog ang ekspresyon ng Pavilion Master ng Tiger Leopard Pavilion. Bigla siyang may naisip. Sumimangot din si Ye Zuan. Pakiramdam niya ay napakalakas ng pinuno, napakalakas. Ngunit hindi siya nag-alala, magagamit niya ang pagkakataong ito. Mata ng assassination. Eruption of killing intent. Sky Tiger Leopard Destruction. Ang pag-ataking ito ay ang huling pag-atake ni Ye Zuan, at wala siyang pagpipilian kundi sunugin ang kanyang habang buhay. Bukod dito, 50 taon na sa pagkakataong ito, boom! Luo Leopard Head Sects, at Burning Flame Aces, ay dahil ito ay ang. Sa isang kisap mata, ang Tiger Leopard Pavilion Master ay naging abo. Kung ang biglaang pagdating ng grupong ito ay hindi natakot sa Tiger Leopard Pavilion Master, kakailanganin pa ni Ye Zuan ng ilang segundo para patayin ang Tiger Leopard Pavilion Master, na nasa tuktok ng ikalimang antas ng Profound Life Stage. Gayunpaman, hindi ngayon ang oras para magdiwang, dahil mayroon pa ring 2 eksperto sa Profound Life Stage sa ikalimang antas na naniningil patungo kay Ye Zuan. Fair na, naningkit ang mga mata ni Ye Zuan. Pagkatapos maglagay ng Death Pursuit Order sa pinuno, agad niyang itinago si Luo at ang 2 pa sa planting space. Pagkatapos, diretso siyang bumasag sa kawalan at umalis. Sinarado ang walang laman na pinto. Ang 2 eksperto na umaakyat kay Ye Zuan ay nagtinginan sa isa't isa dahil sa gulat. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, hindi isinama ni Ye Zuan si Wei Zhenchen. Nag-transform na si Wei Zhenchen sa isang manipis na karayom at lumubog sa lupa, umalis sa Transfer Palace. Pagkatapos, umasa si Ye Zuan sa espesyal na pagpoposisyon ng Void upang masira ang kawalan at makarating sa tabi ni Wei Zhenchen. Sa di kalayuan, nagkaroon ng madugong bagyo sa Transfer Palace. Maliban sa kanila, lahat ng nasa maliit na bayan ay pinatay.
Ito ay isang napaka-brutal na eksena. Sino ang mga taong iyon? Bakit agad nilang pinatay ang mga ito? Nalilitong tanong ni Luo. Ginamit ni Yezuan ang kanyang Eye of Revelation para malinaw na makita ang mga kilos ng grupo ng mga tao sa malayo. Nang mapatay ang lahat sa maliit na bayan, biglang pumasok ang pinuno sa Transfer Palace. Tapos, pinalitan niya talaga ang Transfer Formation. Mukhang binabago nila ang landing point ng Transfer Formation. Nagtatakang sabi ni Yezuan. Pagbabago ng landing point ng Transfer Formation. Nagkatinginan ang Old Tree at Luo. Ano ang punto ng pagbabago nito? Gayunpaman, sa susunod na sandali, naunawaan nila. Hindi kaya mula sa lugar na ito ang mga taong ito, kundi mula sa silangang kampo. Pagkatapos, pinalitan nila ang landing point ng Transfer Formation sa Eastern Camp. Sa ganitong paraan, ang mga dinadala sa Reincarnation Battlefield sa pamamagitan ng Transfer Formation ay magiging miyembro ng Eastern Camp. Sabi ni Old Tree, hindi tayo malayo sa hangganan sa pagitan ng silangan at kanluran. Bagamat tayo ay nasa kanluran, hindi naman tayo malayo sa silangang teritoryo. Kaya naman, ang mga tao mula sa silangang kampo ay direktang tumawid sa hangganan at pumunta rito upang baguhin ang landing point ng Transfer Formation. Naunawaan kaagad ni Luo. Tumango si Yezuan at sinabing, sa tingin ko oo. Hanggat papatayin nila ang lahat at magkaila sila, napakahirap matuklasan na ang transfer formation na ito ay pinakialaman dahil isa itong one-way transfer formation. Maliban na lang kung eksperto ito mula sa Western Camp. Young Master, ano ang dapat nating gawin kung ang transfer formation ay palitan sa silangang kampo? Hindi maiwasang magtanong ni Luo. Nang marinig ang tanong na ito, hindi napigilan ni Yezuan na tumahimik. Masyadong malakas ang pangkat na ito. Mayroong higit sa 10 mga eksperto sa Profound Life Realm sa ika-5 antas at ilang mga eksperto sa Profound Life Realm sa ika-6 na antas. Ang pinuno ay pinaghihinalaang nasa ika-7 antas ng Profound Life Realm. Sa pagtingin sa kanilang panig, mayroong isang first level na Profound Life Realm expert at 3 second level na Profound Life Realm expert. Paano sila mananalo? Maliban na lang kung makalusot sila. Nakakuha na ako ng sapat na cultivation resources para makapasok sa ika-2 antas ng Profound Life Realm. Hanggat ako ay lumalamon, si Wei Zhenchen at ang Old Tree ay makakalusot din, at ang lakas ng koponan ay tataas ng malaki. Sa oras na iyon, madali nating mapatay ang isang eksperto sa Profound Life Realm sa ika-5 antas. Hanggat nakapatay pa tayo ng ilan pang tao, baka makalusot pa tayo sa ika-3 antas ng Profound Life Realm. Kaya naman, hindi imposibleng manalo silang 4 kung makikipag-away sila ng direkta sa kalabang koponan. Gayunpaman, ang kasalukuyang plano ni Yezuan ay upang maabot ang pinakamataas na limitasyon ng layunin ng pagpatay ng isang beses sa unang antas ng Profound Life Realm. Sa ganitong paraan, makakamit niya ang punto ng paglamon. Kung siya ay susubok ngayon, ang lahat ng kanyang mga nakaraang pagsisikap ay magiging walang kabuluhan. Kung sila ay nakalusot ng mas maaga, ang Tiger Leopard Pavilion Master ay hindi makakatagal hanggang sa pagdating ng pangkat na ito. Young Master, gaano katagal bago baguhin ang landing point ng transfer formation? Sa sandaling ito, biglang nagtanong si Luo. Siguro 1 o 2 araw, sagot ni Yezuan. Sa napakaraming Profound Life Chi, hindi magiging problema para kay Luo na makapasok sa ika-3 antas ng Profound Life Realm sa loob ng 1 o 2 araw. Kabanata 1458. Bakit hindi ako maghintay hanggang sa makapasok ako sa ika-3 antas ng Profound Life Realm bago sunugin ang aking habang buhay sa labanan? Biglang mungkahi ni Luo. Wei Zhenchen at ang lumang puno ay mga kayamanan na. Hanggat hindi namamatay ang 3 doppelganger ni Yezuan, hindi sila mamamatay. Si Luo ay hindi isang kayamanan, kaya mayroon pa rin siyang habang buhay. Dati, lubos na pinagigpitan ni Yezuan ang paggamit ni Luo sa pagsunog ng kanyang habang buhay sa labanan. Sa karamihan, maaari niya lamang itong gamitin sa loob ng 20 taon. Sa makatuwid, si Luo, na nasa ika-2 antas ng Profound Life Realm, ay mayroon pa ring 3,000 taon ng habang buhay. Nag-isip si Yezuan saglit. Sa totoo lang, hindi na kailangang paghigpitan ito. Ayos lang basta hindi niya basta-basta ginagamit.
Sige, papayagan kitang sunugin ang iyong habang buhay ng walang limitasyon. Gayunpaman, kailangan mong magulat sa akin. Tumango si Yezuan bilang pagsang-ayon. Sa Profound Life Realm, ang bawat breakthrough ay magpapataas ng lifespan ng isang tao ng 500 taon. Si Luo Luo ay teenager lamang. Sapat na para mapanatili ang kanyang buhay sa loob ng ilang daang taon. Ang natitirang bahagi ng kanyang buhay ay maaaring magamit sa labanan. Hanggat kaya niyang manalo sa laban na ito, magiging mas maayos pa ang landas niya sa hinaharap. Higit pa rito, maaaring makapasok si Luo Luo sa ika-9 na antas ng Profound Life Realm o maging ang ika-9 na antas ng Profound Death Realm sa pamamagitan lamang ng pag-asa sa Profound Life Chi. Hindi na kailangang mag-alala tungkol sa kanyang habang buhay. Sige, matamis na ngumiti si Luo Luo. Bumalik siya sa planting space at nagpatuloy sa pagpino sa Profound Life Chi. Wei Zhenchen, magbantay ka dito. Kung aalis sila, tawagan mo ako. Sabi ni Yezuan kay Wei Zhenchen. Siya naman at ang matandang puno, agad silang umalis. May isang angkop na lugar ng pagsasanay sa malapit na mayroong mas maraming tungtian beasts. Bago natapos ang teleportation formation, hindi siya pwedeng umupo na lang dito at maghintay. Kailangan niyang pahalagahan ang kanyang oras. Si Yezuan at ang lumang puno ay pumunta upang pumatay ng mga halimaw. Si Luo Luo ay nagtanim, at si Wei Zhenchen ay nagbantay. Silang apat ay may kanya-kanyang tungkulin. Unti-unting lumipas ang oras, hindi nagtagal, lumipas ang isang araw. Hindi ganoon kadaling baguhin ang lokasyon ng teleportation formation. Sa makatuwid, ang koponan ay hindi pa tapos na baguhin ito. Gayunpaman, ito ay gagawin sa lalong madaling panahon. Sa panahong ito, paminsan-minsan ay bumabalik si Yezuan upang tingnan kung nagpapabeya si Wei Zhenchen. Napagtanto niya na ang koponan ay nahati sa ilang maliliit na koponan at lumabas upang magpatrolya. Kung may mga dumadaan, papatayin nila. Ang isang maliit na grupo ay karaniwang magkakaroon ng 2 eksperto sa yugto ng Profound Life sa ika-5 antas, at higit sa 3. Kung si Luo Luo ay gagawa ng isang pambihirang tagumpay sa sandaling ito, magagawa niyang atakihin ang maliliit na grupong ito. Tiningnan ni Yezuan ang maliliit na koponan na bumabalik paminsan-minsan upang magulat, at pagkatapos ay lumabas para mamasyal. Puno ng killing intent ang mga mata niya. Hanggat pinapatay niya ang mga taong ito, ang halaga ng kanyang layunin sa pagpatay ay aabot sa pinakamataas na limitasyon. Kailangang sabihin na pagkatapos ng ilang beses na pagpapalitan ng killing intent para sa DevR points, pahirap na maabot ang pinakamataas na limitasyon. Gayunpaman, hanggat may paraan para makakuha ng mga nakakalamon na puntos, ipaglalaban pa rin ito ni Yezuan. Kung tutusin, kailangan niya ng labis na paglalamon. Kinailangan niya ang mga puntos ng paglamon upang pagsamahin ang 2 linya ng labanan. Ding! Nakagawa ng tagumpay si Luo Luo. Ang kasalukuyang antas ay nasa ika-3 antas ng Profound Life Realm. Biglang naputol ang pag-iisip ni Yezuan ng tunog ng system notification. Sa wakas ay nakalusot na si Luo Luo. Young Master, nakalusot ako. Ang tuwang-tuwang boses ni Luo Luo ay tumunog sa isipan ni Yezuan. Dahil nakagawa ka ng isang pambihirang tagumpay, magsimula tayo. Hindi napigilan ni Yezuan na dilaan ang kanyang mga labi, at agad na tinawag si Luo Luo. Bilang isang 3rd level Profound Life Stage Expert, maaaring labanan ni Luo Luo ang isang 5th level Profound Life Stage Expert. Kung mag-transform siya, hindi magiging problema para sa kanya na pumatay ng isang maliit na grupo. Fair na, sa sandaling iyon, direktang nagmamadaling lumabas si Yezuan. Kahapon, hiniling niya kay Wei Zhenchen na bantayan ang lugar na ito, at binigyang pansin din ang oras ng patrol ng maliliit na grupo. Nagkataon, halos oras na para magulat muli ang isa sa mga maliliit na grupo. Kaya naman, ang plano ni Yezuan ay harangin sila sa kalagitnaan. Gaya ng inaasahan, pagkatapos ng 10 minutong paglalakbay kasama si Luo Luo, nakatagpo nila ang maliit na grupong ito ng 3. Maaari nating pigilan ang isa sa kanila. Luo Luo, sunugin mo ang iyong life force at mabilis na patayin ang 2 pa. Sabi ni Yezuan kay Luo Luo. Okay, agad silang sumugod sa maliit na grupo ng 3. Ang 3 ito ay pawang mga eksperto sa ika-5 antas ng Profound Life Stage, isang buong 4 na antas na mas mataas kaysa kay Yezuan.
Bago gumawa ng isang pambihirang tagumpay, maaari lamang makipagtulungan si Yezuan sa Old Tree at Wei Zhenchen upang labanan sila. Isa pang dumadaan, parang hindi mataas ang cultivation level niya. Mauna na kayong dalawa, hahabol ako pagkatapos nilang patayin. Walang magawang umiling ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Hoy, this time naman. Bakit ikaw na naman? Malungkot na sabi ng isang mahaba ang buhok sa tabi niya. Fine, fine. Third level profound life stage expert pa lang ito. Hindi mo ito isa puso. Nagkibit balikat ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Gayunpaman, hindi nagtagal ay nagalak siya sa desisyong ginawa niya. Siyempre, ang pakiramdam na ito ay tumagal lamang ng ilang segundo. Kung gusto mong sisihin ang isang tao, sisihin mo ang iyong malas. Walang balak magsayang ng oras ang mahabang buhok. Agad niyang itinaas ang kanyang kamay at inatake sina Yezuan at Luoluo. Gayunpaman, sa sandaling ito, swoosh! Biglang naging daloy ng liwanag si Luoluo at umiwas. Sabay takbo papunta sa mahabang buhok na lalaki sa bilis na lampas sa kanyang imahinasyon. Napakabilis. Nagbago ang ekspresyon ng mahabang buhok na lalaki. Sa isang kisap mata, dumating si Luoluo sa kanyang harapan. Mamatay. Walang pakialam ang mahabang buhok na lalaki. Agad siyang nagpadala ng wave ng totoong enerhiya sa pagtatangkang mapalipad si Luoluo. Sa kasamaang palad, 9 Reincarnation Flash, 6th Flash. Ang bilis ng ika-6 na flash ay mas mabilis kaysa sa ika-5 flash. Higit pa rito, sinunog ni Luoluo ang 20 taon ng kanyang buhay, kaya ang bilis ay mas mabilis. Sa makatuwid, ang mahabang buhok na lalaki ay agad na pinatay. Ding, tumaas ang killing intent ng host. Nakarinig si Yezuan ng system notification. Noong una ay inakala niya na ang kabilang partido ay sabay na umatake. Hindi niya akalain na sila ay magpapalit-palit sa kamatayan. Ito ay medyo maganda. Gayunpaman, ang mahabang buhok na lalaki ay orihinal na may lakas upang labanan si Luoluo. Gayunpaman, siya ay masyadong pabaya at pinatay. Gayunpaman, hindi ito maaaring sisihin sa kanya. Pagkatapos ng lahat, sinong eksperto sa yugto ng Profound Life sa ika-5 antas ang magsusunog ng kanyang buhay upang labanan ang isang batang babae sa ika-3 antas ng Profound Life Stage? Ngayong namatay na ang isa sa 3 5th level Profound Life Stage expert, 2 na lang ang natitira. Ito ay lubos na nabawasan ang presyon sa Luoluo. Paano ito posible? Napatay talaga siya sa isang iglap. Nanlaki ang mata ng medyo may edad na sa hindi makapaniwala. Kung siya ang lalabas, siya na ang lipad ng ulo niya. Imposible. Ang isang 3rd level Profound Life Stage expert ay pumatay ng isang 5th level na Profound Life Stage expert sa isang iglap. Ang munting fox na ito kaya ay isang henyo na inaalagaan ng 100 Fox Manor. Ang ibang tao ay napuno din ng pagdududa. Gayunpaman, wala silang oras para mag-isip dahil sina Luoluo at Yezuan ay umatake na. Pagsabog ng layunin ng pagpatay, Tiger Leopard Sky Destruction, sinuntok ni Yezuan ang 2 niyang kamao. Kasabay nito, sunod-sunod na lumitaw si Wei Zhenchen at ang Old Tree. Ang huli ay agad na nag-condense ng isang natitirang flame clone sa likod ng nasa katanghaliang gulang na lalaki at inilipat ang kanyang posisyon. Bang! Bagamat maingat ang nasa katanghaliang gulang, hindi niya inaasahan na may makakapag-teleport. Sa makatuwid, siya ay nagdusa ng isang pag-urong. Kabanata 1459, Dagandong. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay nagpakawala ng malakas na alon ng true energy at agad na pinatay ang Old Tree. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang kamay at tinalo ang atake ni Yezuan. Gayunpaman, ang lumang puno ay muling lumitaw sa likod ng nasa katanghaliang gulang na lalaki sa susunod na sandali. Ano ito? Namumula ang mukha ng medyo may edad na. Malinaw na pinatay niya ang matandang puno. Paano ito biglang nabuhay? Bukod dito, hindi niya alam kung paano lumitaw ang lumang puno. Ano ba naman? Sa kabilang panig, ang ika-3 tao ay nakikipaglaban na kay Luoluo. Kahit na ang huli ay gumamit ng 9 Reincarnation Flash ng isang beses at nakakonsumo ng maraming true energy, mabilis siyang nakabawi sa kanyang pick sa tulong ng kanyang Immortal Phoenix Bloodline at ginamit ito muli. Gayunpaman, bago iyon, 100-layer Demon Fox Clone. Nasilaw ang kalaban sa 108 Luoluos. Gayunpaman, hindi ito ang pangunahing punto.
Ang pangunahing punto ay ang lahat ng 108 luo-luos ay gumagalaw ng napakabilis. Ginamit ni Luo ang 9 Reincarnation Flash, habang ang ibang True Energy clones ay gumamit ng Demon Fox Flash para malito. 9. Reincarnation Flash, 6th Flash. RIP. Sa malutong na tunog, ang ulo ng lalaki ay pinutol ni Luo at siya ay namatay. Ding! Tumaas ang killing intent ng host. Isang abiso ang tumunog sa isipan ni Yezuan. Ngayon, isa na lang ang 5th level Profound Life Realm expert na natitira. Patay na rin siya. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na pinipigilan ni Yezuan ay lumubog na sa ilalim ng lambak. Para siyang nakain ng bulok na durian. Siya, na matagal nang nasa larangan ng digmaan at nakaranas ng hindi mabilang na mga labanan sa buhay at kamatayan, ay talagang natarante sa sandaling ito. Sino ka? Hindi naiwasang magtanong ng medyo may edad na. Sa kasamaang palad, hindi sinagot ni Yezuan at ng iba pa ang tanong na ito. Hindi nagtagal, nahiwalay sa katawan ng ulo ng medyo may edad na. Ding! Tumaas ang killing intent ng host. 3 5th level Profound Life Realm expert ang namatay sa loob ng 10 segundo. Si Yezuan ay nakakuha ng malaking halaga ng pagpatay na layunin, ngunit siya ay medyo malayo pa sa itaas na limitasyon. Tinansya niya na kakailanganin niyang sirain ang isa pang maliit na koponan. Luo, maganda ang ginawa mo sa pagkakataong ito. Inalis ni Yezuan ang 3 Chen Kun ring at buong pagmamahal na hinaplos ang buhok ni Luo. Young Master, bilasan natin. Kung ang teleportation array sa battlefield ay ganap na nabago, hindi ba natin ito kailangang hanapin muli? Paalala ni Luo. Tama, kailangan natin silang gambolain habang binabago pa ang teleportation formation sa battlefield. Natauhan din si Yezuan. Agad niyang pinunit ang kawalan at bumalik sa kanyang poste ng center. Pagkatapos, ginamit niya ang Eye of Revelation para obserbahan ang sitwasyon. Makalipas ang halos kalahating oras, bumalik ang isang team na may 2 tao, at 2 sa kanila ang humalili sa pagpapatrolya sa lugar. Ang pangkat na ito ay naging target ni Yezuan. Hanggat papatayin ko sila, halos maabot ng killing intent value ko ang pinakamataas na limitasyon. Pinaikit ni Yezuan ang kanyang mga mata. Pagkaraan ng ilang minuto, nagpasya siyang kumilos. Anyway, hindi ito aabutin ng higit sa 10 segundo, kaya hindi na kailangang tumakbo ng masyadong malayo. Narinig man ng pinuno sa teleportation palace ang kaguluhan, ano? Gawin mo. Sa ilalim ng utos ni Yezuan, nagmamadaling lumabas si Luo. Katulad ng dati, nagkunwari silang mahina sa una, tapos biglang sumambulat. Oh, a little fox is here. Not bad, not bad. Kamakailan lang ay nanghuli ako ng mga alipin at nakakolekta na ako ng 46 na tribo, pero hindi pa ako nakakahanap ng fox. Mukha kasing lamang ang babaeng ito, siguradong magiging masaya itong paglaruan. Gusto ko siya. Sa 2-man team, nagliwanag ang mata ng isa sa mga lalaki. Hindi na niya hinintay na mag-react ang kapareha at agad na bumalik. Ang lalaking ito, medyo nalungkot ang kanyang kasama. Gayunpaman, ang pangatlong antas ng Profound Life Realm na si Luo at ang unang antas ng Profound Life Realm na si Yezuan ay malamang na walang anumang maganda, kaya siya ay tamad na kumilos. Gayunpaman, nabigla siya sa susunod na sandali. Matapos makipag-ugnayan ang kanyang partner kay Luo, ang kanyang ulo ay agad na nahiwalay sa kanyang katawan. Ding! Tumaas ang killing intent value ng host. Sa di kalayuan, si Yezuan ay walang motibasyon na kumilos. Tahimik lang siyang nanunood. Isa pa, hanggat ang natitirang tao ay namatay, ang kanyang killing intent value ay aabot sa pinakamataas na limitasyon at siya ay makakapagpalit ng isang DevR point. Sa di kalayuan, labis na nabigla ang kanyang kasama. Alam niyang may nakilala siyang nagkukunwaring mahina. Bagamat si Luo ay mukhang nasa 3 antas lamang ng Profound Life Realm, malamang na itinago niya ang kanyang lakas at nasa 6 na antas ng Profound Life Realm, o mas mataas pa. Kung lalapit siya sa kanya, tiyak na mamamatay siya ng walang libingan. Atake ng kaaway. Sa sandaling iyon, gumamit ang taong ito ng malaking halaga ng True Chi para umungol sa kalangitan. Sana lang ay may kasama sa malapit para makipagsanib puwersa siya sa kanila. Sa kasamaang palad, walang tao sa malapit. RIP.
Nakipagpalitan ng suntok si Luo sa kanya nang wala pang 2 segundo. Pagkatapos ng 2 segundo, lumipad ang kanyang ulo. Ding! Tumaas ang killing intent value ng host. Ding! Umabot na sa upper limit ang killing intent value ng host. Gusto mo bang palitan ng isang devour point? Nang marinig niya ito, hindi mapigilan ni Yezuan na mapangiti. Sa wakas ay dumating na ang oras. Oo, sa pagkakataong iyon, mabilis siyang sumagot. Ding! Umabot na sa 0 ang killing intent value ng host. Nakakuha ang host ng isang devour point. Ngayong mayroon na siyang 2 devour points, maaari na siyang muling umabant sa Unicorn Descent. Gayunpaman, hindi niya ito kailangan sa ngayon. Ding! Nakagawa ng tagumpay ang host. Ang host ay kasalukuyang nasa Profound Life Realm 2nd level. Ding! Si Wei Zhenchen ay gumawa ng isang pambihirang tagumpay. Ang host ay kasalukuyang nasa Profound Life Realm 3rd level. Ding! Spirit of Ashes ay gumawa ng isang pambihirang tagumpay. Host ay kasalukuyang nasa Profound Life Realm 3rd level. Ding! Spirit of Ashes ay gumawa ng isang pambihirang tagumpay. Host ay kasalukuyang nasa Profound Life Realm 4th level. Ding! Unicorn Descent is off cooldown. 5 system notification ang sunod-sunod na tumunog. Agad na tumaas ang lakas ni Yezuan. Dahil sa malaking bilang ng katangian ng apoy na makalangit at makalupang kayamanan, ang Ash Spirit Tree ang unang nakalusot sa ika-4 na antas ng Profound Life Realm. Mabilis na sumugod si Yezuan at pinanatili ang 2 Chen Kun Ring. Pagkatapos, muli niyang nilamon ang mga ito. Ding! Nakagawa ng tagumpay si Wei Zhenchen. Ang host ay kasalukuyang nasa Profound Life Realm 4th level. Matapos lumunin ni Yezuan ang lahat ng armas, gumawa din si Wei Zhenchen ng isang pambihirang tagumpay. Kaunti na lang at makakalusot na ako sa Profound Life Realm 3rd level. Naningkit ang mga mata ni Yezuan. Medyo marami na siyang naipon na heavenly treasures at naisip niyang makakalusot siya sa Profound Life Realm 3rd level. Gayunpaman, hindi ito mahalaga sa kanya. Gayunpaman, nang malapit na silang bumalik upang maghanap ng isa pang maliit na koponan, isang figure ang biglang sumugod mula sa abot tanaw. Sa Eye of Revelation, masasabi ni Yezuan na ang taong ito ay isang eksperto mula sa nakaraang team. Higit pa rito, siya ay nasa Profound Life Realm 6th level. Talagang natutupad ang gusto ko. Dahil nakagawa na ako ng breakthrough, sisimulan ko na sa iyo. Isang alon ng layuning pagpatay ang biglang lumabas sa katawan ni Yezuan. Ang isang 6th level Profound Life Realm expert ay talagang maihahambing sa ilang 5th level Profound Life Realm expert. Matapos siyang patayin, si Yezuan ay maaaring gumawa ng panibagong tagumpay. Siya ay nasa 2nd level Profound Life Realm, habang si Luo ay nasa 3rd level Profound Life Realm. Sina Wei Zhenchen at Old Tree ay parehong nasa 4th level Profound Life Realm. Kabanata 1460. Ngayon lang, may 3-man team na hindi na bumalik. Malamang pinatay niyo sila, sabi ng lalaki mula sa malayo. Tama na yan. Tumango si Yezuan bilang tugon. Hulaan niya na nakita niya ang eksena ng 2 lalaki na pinatay ni Luo. Matapos marinig ang tugon ni Yezuan, ang lalaki ay hindi na nag-aksaya pa ng mga salita at direktang umatake. Nasusunog na alab ng langit ang palm ng dagat. Isang napakalaking naglalagablab na palad ang namuo sa itaas ng ulo ng 4 na grupo ni Yezuan bago bigla silang tinakpan. Ang pagkilos na ito ay may kapangyarihang sirain ang langit at lupa. Kahit na ang isang dalubhasa sa yugto ng Profound Life sa ika-5 antas ay hindi ito magagawang harangan ng ganoon kadali. Gayunpaman, ang lumang puno ay nagkataong may isang galaw na maaaring hamarang dito. Iwan mo sa akin. Sigaw ni Old Tree sa mahinang boses. Agad na naintindihan ni Yezuan. Pagkatapos ay naalala niya ang 3 tao sa malapit at mabilis na sinalakay ang mga ito ng magkasama. Nagngangalit na kalasag ng inferno. Gumamit ng kasanayan ang Old Tree. Ang Raging Inferno Shield ay maaaring sumipsip ng pinsala sa sunog. Bilang karagdagan sa Immortal Phoenix Bloodline at Immortal Eye Unicorn Bloodline, hindi magiging problema na harangan ang pag-ataking ito. Boom! Nahulog ang Heavenly Flames Burning Sea Palm. Ang ikinagulat ng lalaki ay hindi man lang makalusot sa depensa ng kalaban ang kanyang pinakamahalagang galaw. Paano ito naging posible? Gayunpaman, ang kanyang kapangyarihan ay talagang sapat.
Kung hindi dahil sa fire resistance ng dalawang bloodline, siguradong madudurog ang Raging Inferno Shield. Kasabay nito, bukod sa sumisipsip ng mga pag-atake, ang Raging Inferno Shield ay may isa pang espesyal na tampok. Pagsabog ng layunin ng pagpatay, walang kapantay na True Flame Dragon Slash. Sinamantala ang sorpresa ng kalaban, naglunsad ng pag-atake si Yezuan at ang dalawa pa. Paano kung hinaranggan mo? Ngumuso ang lalaki at muling umatake. Gayunpaman, sa sandaling ito, natirang alam, biglang sumulpot ang matandang puno sa likod ng lalaki at sumuntok. Ano? Hindi nag-react ang lalaki, pero may patong pa rin siyang panlaban sa katawan. Kaya naman, nagawa niyang harangan ang suntok ni Old Tree. Gayunpaman, ang Raging Inferno Shield ay ginamit sa Old Tree. Sa sandaling ito, may isa pang Raging Inferno Shield sa paligid ng Old Tree na ganap na nasipsip ang Heavenly Flames Burning Sea Palm. Tikim mo ang galaw na ito. Raging Inferno Cover, sumabog ka. Kumislap ang mata ng matandang puno at biglang sumabog ang Raging Inferno Barrier sa paligid niya. Isang kakilakilabot na alon ng apoy ang bomb alot, na agad na bumagsak sa depensa ng lalaki at hamampas sa kanya. Bang! Pakiramdam ng lalaki ay halos madudurog ang lahat ng buto sa kanyang katawan. Ang kanyang buong katawan ay lumipad palabas na parang sandbag. Ang direksyon kung saan siya lumipad palabas ay nasa tapat ng direksyon kung saan naniningil si Luo Luo. Reincarnation Flash, 6th Flash. Hiss! Sa isang malutong na tunog, ang pang-anim na layer ng Profound Life Stage na ulo ng lalaki ay nahiwalay sa kanyang katawan, at lumipad ng pailas palayo. Hindi niya akalain na insta-kill din pala siya. Higit pa rito, ang isa na agad na pumatay sa kanya ay hindi isang ikapitong antas ng Profound Life Stage Expert, ngunit ilang mga miyembro ng mas batang henerasyon na mas mahina kaysa sa kanya sa mga tuntunin ng paglilinang. Hindi siya pwedeng mamatay ng payapa. Ding! Tumaas ang killing intent ng host. Matapos marinig ang notification ng system, mabilis na sumugod si Yezuan at kinuha ang bangkay at ang interspatial ring. Ding! Nakagawa ng tagumpay ang host. Ang host ay kasalukuyang nasa ikatlong antas ng Profound Life Realm. Isa pang system notification ang tumunog. Gayunpaman, bagamat 2 beses nang magkasunod na nasira si Yezuan sa pagkakataong ito, nakaramdam pa rin siya ng kawalan ng lakas. Kung tutuusin, nasa ikatlong antas pa lang siya ng Profound Life Stage, kapareho ni Luo Luo. Gayunpaman, maswerte na ang kanilang lakas ay tumaas ng husay. Ngayong tumaas na ang aking cultivation, mayroon na akong lakas na makipaglaban sa pinuno. Tayo na, bilasan nating bumalik. Kung hindi, mag-aaksaya tayo ng kaunting oras kapag natapos na nilang baguhin ang teleportation array. Nagmamadaling sinira ni Yezuan ang kawalan at bumalik sa poste ng sentry mula sa araw na iyon. Pagkatapos nito, mabilis siyang sumugod patungo sa palasyo ng teleportasyon. Mula sa simula hanggang ngayon, nawalan na ang grupong ito ng 5 eksperto sa yugto ng Profound Life sa ika-5 antas, gayon din ang isang eksperto sa yugto ng Profound Life sa ika-6 na antas. Higit pa rito, medyo marami ang lumabas para magpatrolya. Sa makatuwid, mayroon lamang ang pinuno at 4 na ika-5 antas ng mga eksperto sa yugto ng Profound Life sa palasyong ito. Young Master, mukhang nasa ika-7 antas ng Profound Life ang pinunong iyon. Hayaan mo akong pigilan siya. Lumingon si Luo Luo at nagtanong. Hindi na kailangan. Hayaan mong gamitin ni Wei Zhenchen ang 1,000 Ancestral Swords para pigilan siya. Mas mabilis mong haharapin ang natitirang 4. Halika at tumulong pagkatapos mo. Sige, tumango si Luo Luo. Sa kanyang cultivation level, hindi masyadong mahirap ang pakikitungo sa 4 na ika-5 antas ng Profound Life Stage Expert. Nang matapos ang plano ay sabay na lumabas ang dalawa. Sino nandyan? Natuklasan ng 2 eksperto sa yugto ng Profound Life sa ika-5 antas na nagbabantay sa palasyo ng teleportasyon sina Yezuan at Luo Luo. Gayunpaman, hindi sapat ang dalawa. Nagkataon namang sumugod din palabas ang 2 tao sa loob ng marinig ang kaguluhan. Dumating na lahat ang 4 na ika-5 antas ng Profound Life Stage Expert. Pinapalitan ng pinunong iyon ang hanay ng teleportasyon. Matandang puno, pumunta at gambolain siya. Agad na sinabi ni Yezuan. Walang problema. Agad na lumitaw ang matandang puno. Pagkatapos nito, ginamit niya ang natitirang apoy upang umilo.
Pagkatapos ng tatlong apoy, pumasok siya sa palasyo ng teleportasyon. Boom! Isang suntok ang ibinato ni Old Tree. Saglit na nagulat ang pinuno bago niya itinaas ang kamay at ikinalat ang suntok. Hindi niya naintindihan kung paano nalampasan ng Old Tree ang 45 antas ng mga eksperto sa yugto ng Profound Life. Basura, ang lakas ng loob mong istorbohin ako. Malamig na bamantong hininga ang pinuno nang pumutok ang kanyang figure. Gayunpaman, sa sandaling ito, biglang sumikat ang kulay rosas na araw sa labas ng palasyo ng teleportasyon. Mata ng enchantment, si Luo-Luo ay kasalukuyang may 9 na buntot. Isa pa, naging kulay ginto ang 3 sa kanyang mga buntot. Pambihira ang kanyang lakas. Bagamat ang 45 antas ng Profound Life Stage Expert ay 2 antas na mas mataas kaysa kay Luo-Luo, sapat na ang Eye of Enchantment para kontrolin silang lahat. Nakahanda na ang lahat. Susunod, oras na upang labanan ang pinuno. Sabay tayong umatake. Matapos maakit ni Luo-Luo ang 4 sa kanila, pinaalis niya ang kanilang interspatial rings bago sabay na nag-charge. Ang 4 na interspatial ring na ito ay natural na nahulog sa mga kamay ni Yezuan. Gayunpaman, malayo pa rin siya sa paglusot. Maaaring shocks the heavens, storm of swords. Mabilis na sumigaw si Yezuan. Sa isang iglap, ang Skyquake Sword ay nagbagong anyo sa libu-libong mga espada at tumama sa palasyo ng teleportasyon. Mabilis ding pumasok sina Luo-Luo at Yezuan. Ang pinuno ay agad na naging pagong sa isang garapon at inatake ng isang grupo ng mga tao. Eye of Enchantment, hindi masama, kinaikit ng pinuno ang kanyang mga mata. Ang tunay na enerhiya sa kanyang katawan ay natipon at sumanib sa 10,000 Mammoth Force. Isang maliit na nakakasilaw na araw ang nabuo sa itaas ng kanyang ulo. Divine Cleansing Technique. Ang nakasisilaw na puting liwanag ay damapo sa 45 antas ng mga eksperto sa yugto ng Profound Life. Kaagad, ang 2 sa kanila ay naalis mula sa engkanto. Ano? Nagulat si Yezuan at ang iba pa. Agad nilang binigay ang utos kay Old Tree. Sabay-sabay silang naglaslas gamit ang kanilang mga espada. Pagsabog ng layunin ng pagpatay. Sky Burning Sword Technique. Sa hindi kalayuan, kumislap ang figure ni Old Tree. Waning Flame. Sa isang kisap mata, napatay ang 2 eksperto sa yugto ng Profound Life sa 5 antas na kakaalis pa lang ng enchantment. Ding! Tumaas ang killing intent ng host. Ding! Tumaas ang killing intent ng host. 2 na lang sa orihinal na 4 ang natira. Upang maiwasang makabawi ang natitirang 2, dali-daling tumayo si Wei Zhenchen sa harapan nila upang pigilan silang masilaw ng liwanag. Sky Flames Burning Sipam.